Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is February 21, 2025 at ang pag-usapan natin ngayon ay itong balita na tukoy na daw kung saan naroroon itong si Attorney Harry Roque. Sige, pakinggan na nga natin ang balita. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na mayroon na silang hawak na impormasyon sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Matatandaang nagtago si Roque matapos patawan ng contempt at warrant of arrest ng Quad Committee ng Kamara dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig at hindi pagsusumite ng mga dokumento. Gayunpaman sa Malacanang press briefing, hindi naman sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval kung nasaan ngayon si Roque. Ibibigay anya nila ang mga nakukuhang impormasyon sa mga otoridad sa tamang panahon. No comment din si Sandoval sa tanong na kung nakaalis na nga ba ng bansa ang dating presidential spokesperson. Unable to share information po ngayon at this moment, but we do have intelligence information on his whereabouts. Meron po tayong mga counterparts that are giving us intelligence information about it. But siguro we will submit the information po sa proper authorities at the proper time. Yan po si BI spokesperson. Yan, so alam na daw kung saan ang kinaroroonan nitong si Attorney Harry Roque. Nabibilang na nga ba ang oras, no, ng pagtatago nitong si Attorney Harry Roque. Anyway, sabi nga natin noon pa na dapat lang na lumabas na ito si Attorney Harry Roque kung wala naman talagang tinatago. Kung ang dokumentong hiningi sa kanya ng Quadcom ay maipapakita niya at maipapaliwanag. Considering na hanggang ngayon wala pang desisyon ng Supreme Court sa kanyang inihaing petisyon. Nararapat lamang na igalang niya kung ano yung mandato, kung ano yung inuutos ng House of Representatives. Considering mga ka-clear na naaayon naman sa batas, naaayon din naman sa ilang jurisprudence, no? Na ang pagsasagawa or paghahain or pagbibigay ng order of arrest, pag-i-issue ng order of arrest ng Kongreso sa mga resource persons na ayaw umaten. At ito ay kinakailangan, no? Itong inquiry na ito ay in aid of legislation. Walang magagawa ang sino man kung itong taong ito ay talagang pinapatawag ng Kongreso. Ang sabi nga ng Supreme Court, kapag hindi ito sinunod, hihina ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng batas o magbalangkas ng batas kung ang mga taong kanilang pinapatawag ay hindi tutugon sa kanilang patawag. So noon pa naman, sinasabi nga natin mga ka-clear, ano ba naman ang tinatago nito si Attorney Harry Roque? Abogado naman siya. Yun nga lang, napunan natin habang siya ay sumasagot sa House of Representatives, sa Quadcom, maraming iilang hindi nagtutugma sa kanyang mga sinasabi. So pagka may sinabi siya, nandiyan yung sinasabing extrajudicial settlement of estate ng kanyang auntie, yun, siya naman na nagboluntaryo ng sagot na ito. Kaya nararapat lang naman din na hingin sa kanya itong dokumento na nagpapatunay na meron niyang ginawang extrajudicial settlement of estate itong kanyang auntie na ang sabi niya napaboran siya siguro sa ilang assets ng kanyang auntie. At ginamit yata itong assets na to para gawing shares dun sa kanilang isinasagawang programa sa Bataan. Yun nga lang, maraming mga dokumento na sa ngayon na hinihingi na hindi niya maipakita. Pero ang mga facts na ito, yung mga kwento na ito, ay voluntaryong sinabi itong si Attorney Harry Roque sa pagdinig ng Quadcom. So, sa totoo lang mga kaklira, medyo mabagal pa nga eh. Mabagal ang isinasagawang pag-iimbestiga kung nasan nga ba ito si Attorney Harry Roque. Di ba't nakapagsumiti pa nga ito ng counter affidavit at nalaman natin na siya ay nasa bandang UAE. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa nahuhuli o nadadala sa Pilipinas
Itong si Atty. Harry Roque. Sa totoo lang, sa kabagalan nila, malamang ay nagtatawa itong si Atty. Harry Roque dahil hanggang ngayon, hindi pa nga siya nakikita. Natatandaan nga natin, di ba, itong si Atty. Harry Roque ay tumakbo rin sa Supreme Court para ipatigil ang ginagawa ng Quadcom sa utos na isumiti niya ang mga dokumentong katulad ng extrajudicial settlement of estate, yung kanyang SALN, yung kanyang mga binayaran sa BIR kung meron man. Ito naman ay hindi masasabing mga dokumento na pampribado. Dahil lahat naman yan ay isinusumite sa gobyerno. Sa totoo lang, itong SALN ay dapat nga may free access ang lahat sa SALN ng taong gobyerno. So anong kinakatakot? Kung ito man ay hingin at iniutos sa kanya na isumite. Ito naman ay nakarecord na sa gobyerno. Pati nga itong extrajudicial settlement of estate, hindi ba tinonotaryo ito? Parte rin ito ng dokumento ng gobyerno. Pati itong mga binabayaran sa BIR. So, ito nga naghain siya ng petition for issuance of writ of amparo and also for prohibition. Pero yung una niyang petition patungkol sa writ of amparo ay dininay ng korte. Okay, basahin natin ito mga ka-clear ha. Ayan. The Supreme Court denied former presidential spokesperson Harry Roque's bid for a protective writ against the House of Representatives arrest order in a decision announced on Tuesday, October 1. So dito mga ka-clear, hindi sinang-ayunan ng Supreme Court ang kanyang hiling na siya ay maproteksyonan mula sa kamay ng House of Representatives dito sa arrest order. So sabi nga ito, SC spokesperson Camille Meiting announced the High Court's dismissal of Roque's petition for writ of amparo during a press conference on Tuesday afternoon. In a said petition, Roque claimed that the House Quad Committee's contempt and arrest order threatened his rights to life, liberty, and security. Pero anong sabi ng Supreme Court? The Supreme Court denied Roque's petition as it said the extraordinary writ was not the proper remedy against the House detention order. At ang sakop lang daw kasi ng amparo, limited lamang ito sa mga issue ng extralegal killings and enforced disappearances or threats thereof na hindi naman daw present sa kanyang sitwasyon. So ayan, maliwanag yan mga ka-clear. So yung tungkol sa kanyang petition for prohibition, hindi pa ito nadidesisyonan. Okay, pero hindi ba't sabi nga natin, kapag walang temporary restraining order or any issuance ng injunction, dapat sundin kung ano ang ipinag-uutos ng House of Representatives. Okay? Okay? So yun lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.